po, naimbag nga daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Opo. Hello? For today's video po ay magkasama kami ng Kuya Lito. Nandito lamang po tayo sa bahay kasi maulan. Opo. May bagyo po at sana po mag-iingat po kayo saan man po kayong naroroon or saan man po kayong panig ng mundo. Ay mag-iingat po kayo at sana po ligtas po sana tayong lahat. Opo. Sobrang lakas po ng ulan at hangin. Dito po ay malakas din ang ulan at hangin. Opo. 2 araw na po. Kahapon, ay hindi, nung nakaraang, basta 2 araw na po ngayon. Opo. Na at hindi rin nakapagtinda ang inyong mga lingkod, ang Kuya Lito at ang Ate Vera. Kasi po ay wala pa po kaming payong na pang po ng ulan at araw. So, yon hindi po muna kami nagtinda. Baka lalong mapasama kasi bukod sa mapapasa kami ni Kuya dito, mapapasa rin po yung mga paninda natin. Yes po. So, yun, intro ka muna, Han. Yun po, mapagpalang araw po sa inyo mga minamahal namin viewers, subscribers. At yun po, kamusta po. At sana po, lagi kayo nasa mabuting kalagayan po. Yun o. Yun po, ito pong vlog na to ay ako po talaga ng promotor. Ako po talaga nag-advise kay Vera na gawin tong vlog na to kasi ko po sa mga natin sa comment section po doon sa ginawa ko aming vlog. Yes po, yung last po na vlog o last na upload namin. Opo, yung pong sinurpresa ako ni Vera na pinuntahan po ako sa ating lokasyon sa pagtitinda. Yun po, wag po kayong mag-alala at yun naman po hindi naman po ako nagtinda kapag ganitong maulan po. At saka po, at saka nabasa ko po din sa comment section na kailangan daw po kahit may saklob na lang, may sombrero, ika nga. Opo. Ang katotohanan po nun, meron po talaga ako kaya lang po talaga, inaalis ko po yun pag hindi... Medyo malamig na. Oo, pag hindi na masyadong mainit. Ito po yung saklob niya nung... Excuse me po. Opo. Ito po yung saklob niya nung yung araw na yun. Opo, yan po. Pero nung hindi na po kasi siya mainit, tinatanggal niya po para mahanginan daw yung kanyang Shaolin. Ay, yung kalbo niya. So, yan. Pero po, syempre, thank you po sa mga concern nyo sa aking asawa. Thank you din po sa mga natuwa at nagsusumikap na siya ngayon. Opo, thank you. Thank you po unang-una syempre sa ama. Pangalawa po sa mga nag-guide din sa amin. First family ka business. Yes po. Syempre, thank you din po sa inyo, ate kuya. At syempre, salamat din po at salamat kay Kuya Lito talaga kasi siya yung nagpursige na magtinda na siya kasi nga po nababagod siya kung di siya nakakatulong sa akin. At saka syempre po nakikita po natin na hirapin ng ating asawa. Syempre bilang lalaki, hindi naman tayo papayag na hindi makakatulong sa ating asawa. At syempre nakikita ko po kasi si Vera na nahihirapan sa sitwasyon niya kasi papasok sa KB house. Tapos, pagdating niya, syempre, mag-iisip pa siya ng content. Tapos, kadalasan po kasi, pag siya yung nag-vlog, nakaisip ng content, siya na rin po yung nag-i-edit. Kasi usapan po namin, kung sino yung nag-vlog, siya po yung mag-i-edit, siya masusunod sa editing. At saka sa pag-upload. Para hindi po kami magkakontrahan tong dalawa. Although andun naman yung suggestion namin parehas. Opo. At po kasi, yun, po siya at nagiging sakitin ako sobra. Yes po. Itong lately. Kaya sabi niya sa akin, nag-usap po kami ng masinsinan na siya muna yung magtitinda at ako muna dito sa bahay. At syempre, hindi naman mawawala yung tutulungan natin siya. Okay. Lagi pa rin po akong napunta doon, huwag po kayong mag-alala. At ang alalay naman at nasa likuran lang tayo lagi ng Kuya Lito, syempre. At tayo naman po yung mga namimili ng mga patinda ng Kuya Lito, syempre. Hindi naman po niya maaagwantahan or magagawa. Yun, mga ganong bagay. Kasi nga ay pag nagtinda siya, syempre,
hindi naman katulad natin ni Kuya Lito na yung kumbaga makakaya yung multiple ba na gawain. So, syempre, andito pa rin po tayo para sa ekonomiya. Opo. Yung sabi nga na tulungan ba? Oo. Tsaka po pati hindi ko naman po pati hinihiling kay Vera nung pinatigil ko siya magtrabaho at pina-stay ko po sa bahay. Hindi ko naman po hinihiling na tulungan niya ako sa pagtinda kasi alam po ni Vera yun, pag porsigido po ako, nagagawa ko ng paraan yung imposible, ay nagagawa kong posible. Yun po. Tsaka siya po talaga yung yung nag-umpisa, di ba po sa basahan lang siya nag-umpisa. Siya po talaga yung nag-umpisa doon na magkano yung naging puhunan lang niya doon, tapos kumausap lang siya ng mga nagtatahi dito. Tapos kinabukasan sabi niya, magtinda muna ako. So nagulat po ako, siya talaga yung nag-first move. Kumbaga, nung mga time po kasi na yun yung talagang nakahiga talaga ako. Hindi talaga ako halos makakilos. So, syempre, siguro naiinip siya. Or syempre, may mga gastusin, pambili ng gamot ko nung time na yun. Hanggang ngayon naman, may mga gamot. At, yun, may mga bayarin, syempre. Yun yung mga naiisip niya, kaya hindi rin siya napakali na dito lang din siya sa bahay na dalawa kami nandito. So, syempre, maraming salamat din po sa mga nababasa niya na mga comment nyo, sa mga nagpayo sa kanya, syempre yan. At salamat talaga sa Ama at pinakinggan yung ating panalangin na ito, dito tayo ilagay at dito rin ilagay ang Kuya Lito. Syempre, at saka doon po siya masaya sa nagtitinda rin siya. Kasi pag nasa bahay lang din daw siya, naiinip. At parang kumbaga parang aanuhan ba siya kasi siya yung lalaki. Diba yun yung sabi mo sa akin. Na parang rin daw siya, nag-iisip, nanliliit siya sa sarili niya kasi siya nga daw po yung lalaki tapos ako nagkakanda sakit-sakit sa, syempre yung sakripisyo, kumbaga. At yun, syempre, thank you rin sa kanya kasi nag-isip siya ng para sa kinabukasan. At saka pati po, sa ating naisip ko rin po kasi kung hindi ako kikilos, nakala ko po naman po, naisip ko po, at saka madalas nangyayari po kasi na pag si Vera yung nagkakasakit, talagang ika ngayon nandun na yung isipin na nandun yung bahay, nandun yung tubig, pagkain, kuryente, pabiling gamot, yun. Tsaka, syempre, yung bang kahit mapa-check up mo lang si Vera noon, talagang walang-wala pag si Vera nagkakasakit. Kaya naisip ko po ito. Tsaka higit sa lahat po, naisip ko rin po na nakakahiya naman po. Although hindi naman po kami pinapabayaan ng first family. Although andyan sila, nakaalala yung sinasabi nilang kung anong kailangan magsasabi. Syempre, iba pa rin po yung kasi, yung pag-usapan namin, iba pa rin naman yung yung pag nagkasakit, may huhugutin, yung ganun po ba. Although ngayon naman po, wala pa naman sa ganun, wala pa tayo sa study na ganun na may huhugutin kasi talagang paikot pa lang tayo. Ang amin lang po yung, kumbaga, kaya naging ganyan si Kuya Lito. Kaya kung nagpupursigido siya na sinimulan niya ang magtinda. Yun po yung Huwag po ninyong ipagkakamali ha, baka mamaya iba na naman yung isipin ng mga iba dyan na binabaliwala namin yung mga tulong nila kuya nila ate. Hindi po. Kumbaga, lang po ba, yun yung nag-push kay Lito. Yun yung nag-push para magtinda siya, magsariling sikap din siya, na kumilos din siya. Hindi yung baka mamaya sabihin ninyo, porket may YouTube channel, ganyan-ganyan. Hindi ho. Kasi, may YouTube channel man kami wala. Yun nga sabi ni Kuya Lito, magtitinda siya. Diba? Pero salamat na rin po. Wait lang niya. Salamat na rin po. Baka kasi wala Sorry. Salamat na rin po. Malaking tulong po ang aming pag-YouTube, syempre. Hindi naman sa kakaila sa amin na malaking tulong ang pag-YouTube namin. Although andun na maliit pa yung ating kita, revenue, pero syempre nakakatulong sa atin.
Hindi naman po yung sinasabing, hindi naman pala kailangan nila yung pag-YouTube. Hindi po. Sana hindi ninyo ipagkakamali yung mga sinasabi namin. Kumbaga, yung inaano lang namin yung direksyon, yung kung bakit na-push si Kuya Lito na magtinda. Kung ba na-push lang po si Kuya Lito, gawa ng talagang kailangan at talagang dapat. Di ba ni? Yun. Saka po pati syempre, ikaw ba naman, halimbawa, lahat ba naman iaasa mo kay na kuya at ate, di ba? Di ba? Nakakahiya din. Tsaka, ano ka ba, naging tao ka pa kung hindi ka marunong dumiskarte sa buhay o kaya gumawa ng pamamaraan sa mga simpleng bagay na mga simpleng problema. Ikaw nga, yun yan, mga simpleng problema na yan sa bahay, tubig, ilaw. Ikaw ba naman na buhay ka pa, meron ka pang kaisipan, gamitin mo para gamitin mo para hindi ka masyadong although pabigati ka nga. Although pinakatid kuya, taos puso kami nagpapasalamat din po. Although natulong po sila, syempre nakakaya naman po kunting kibot, ate, kuya, ganito, ganyan. Syempre, tsaka po, hindi naman sa syempre, may time kasi na yun, di pa nga madalang ako makapasok, madalang ako makapunta doon. Yun po kasi yun talaga yung kinakahiya ko dati. Yung kinakahiya ko na madalang ka lang makapunta tapos puro daing ka pa sa kanila. Syempre, alam ko naman kung ano yung mga gastusin din nila ate, nila kuya, na pinagdadaanan. At alam ko rin naman kung ano yung na may mga sarili rin silang problema, hindi lang puro kami. So, yun. Tapos, Tsaka, syempre, hindi ka lang baka mawala kayo. Tsaka, syempre, hindi naman porque na lagi natulong yung tao, gadalapit natin ay meron lagi, di ba po? Din naman po, dumarating din naman po sa pagkakataon na talagang kung hindi nga lang kami matiis, yung ika nga ay pampamilya na po nila dapat ibinibigay pa nila sa amin. Yun, malaking pasalamat po kami daw mag-asawa. At kaya po nakaisip din po si Kuya Lito na kaya ko pa naman dumiskarte, ika nga sabi ko. Para hindi ko tingkibot, kinaate ko, kuya ko. At saka sana, huwag niyong isipin na porkit di kami nakakapunta doon, kinalimutan na namin sila. Hindi. At sa mga nagsasabi namang hindi namin sila kinakamusta, kayo lamang po yung nakakapagsabi nun. So yun, sana tanggalin po natin yung mga kaisipan na mga negative, kumbaga positive na lang po tayo lagi. At yun, sana maging masaya na lang po tayo sa mga nangyayari, sa mga nangyayari sa kanila, sa amin, sa inyo, maging masaya po tayo lahat. At syempre, maging po tayo, manalangin lagi kasi kakaiba na yung ating nangyayari sa ating mundo. At wag na po puro negative. Isipin natin yung magagandang mangyayari at magagandang nangyari at mangyayari pa. So yun, sana wag po tayo mag-isip sa mga kapwa natin ng masasama. Wag po natin pag-isipan ng mga kapwa natin ng kung ano-ano. Sana po maging masaya tayo sa lahat ng bagay. Kung may problema man tayong pinagdadaanan tulad namin ni Kuya Lito, manalangin lang tayo. Hindi naman makakaila na puro halos lahat tayo ay maraming problema. Siyempre, hindi na lang naman lahat inaano namin dito sa vlog. Kung ano yung nakikita nyo, siyempre, alam naman ninyo na wala pa sa 1/4 yun sa buhay namin ng Kuya Lito. So, sana maging masaya tayong lagi at umapit tayo lagi sa Ama. Kasi yun nga yung nasabi ko kanina, kakaiba na yung nangyari sa atin. At gusto lang po namin ginawa lang po talaga namin tong vlog na to para po talaga magpasalamat sa lahat ng concern, sa lahat ng natuwa kay Kuya Lito sa pagtitinda niya. At sa lahat po ng nagsasuggest, maraming salamat po. Halos lahat nabasa namin ni Kuya Lito yon at natutuwa naman po kami at
may mga natutuwa naman. Maraming mga natuwa dahil sa pagtsatsaga at pag-aano ni Kuya Lito, pagpupursigi. At wag niyo po sanang isipin na pinapabayaan ko doon ang Kuya Lito. Alam naman niya yun, kung pinapabayaan ko, yun. At sana makabenta pa tayo sa mga susunod na araw. At sana umalis na tong bagyong to. Sobrang dami na namang naapektuhan. Gusto po, Lord Prode. Teka lang. Tsaka kukunin ko rin po yung pagkakataong ito para po magpasalamat sa may-ari po ng pwesto po. Kasi doon po sa pinagpupwestahan po ni Kuya Lito ay nakausap ko po yung may-ari na natuwa po sila dahil sa sitwasyon ko nagsusumikap. Ay ang sabi po nila kahit di na po magbayad ng pwesto at saka po kahit daw po magdagdag ako ng paninda, okay lang daw po sa kanila. Basta hindi lang daw po nakakasagabal sa may daanan ng tao. Maraming salamat po sa may-ari po ng pwesto. Pasensya na po, nakalimutan ko po kasing tanungin ko ano pangalan niyo po. Opo, yan. Basta alam niyo na po yun. Opo, sana pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos at ng ating Ama para mas marami pa rin kayong matulungan din na tapos palad makatulad po namin po. At saka syempre po maraming salamat din po sa mga taong tumutulong sa akin sa talaga yung pagkakataon na kailangan ko talaga ng tulong. Yan, nandiyan po yung mga kaibigan ko po dyan sa sa pwesto ng magugulay. Kita niyo naman po yun, magkatabi, magugulay. Yung mga tao po doon na mga lalaki babae, yun. Sa tindahan, si ate. Tindahan po, yun pong tindahan, mini store ba yung tawag? Sari-sari store. Sari-sari store. Yung pong magkapatid, alam niyo po ba, yung magkapatid yun din. Lagi din po akong binabantayan. Alam ba, pag sobrang init, yun, sinasabihan ako, wala ka man sa club dyan, ganyan, yun. Tapos yung pag biglaang umulan, alam niyo po ba pag biglaang umulan, yung pong alinman doon sa magkapatid niyo, nang unang-unang natakbo para tulungan po ako. Siyempre, pag nakita naman po ng mga nasa gulayan na, tumakbo na si ate, yun, tulungan ako, yun. Ayun, nagtulong-tulong na po sila para tulungan ako, salansanin po yung inisin yung mga paninda, at ilagay po doon sa hindi po mauulanan. Pati po ako. Yun. Yung paramihan din po, yun. Maraming salamat din po sa mga nagiging customer ko rin po pag sa ganung sitwasyon. Ang inuuna naman po yung mga lalaki. Ang inuuna naman po ay ako. Binubuhat po ako, tsaka yung upuan ko para may maupuan agad. Tapos yun nga po, tulong-tulong sila pagligpit ng aking paninda para hindi po mabasa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan sa palengke po, maging customer ko po o kapwa ko, tindero, ganun po. Tsaka higit po sa lahat po talaga ay sa may-ari po ng pwesto na hindi po ako pinagbabayad sa pwesto po. Yan po. Maraming salamat po. Pero syempre po, disclaimer lang po ulit, hindi naman po lagi yung ganun mangyari, di ba? Kasi pag alam namin masama na yung panahon, hindi ko na talaga siya, hindi na kami talaga magtinda. So, yung mga ganung pagkakataon lang, baka mamaya kasi sabihin na naman nila, alam mo naman, hindi naman, okay lang yung sa akin yung kumbaga yung sa'yo ba. Kumbaga yung mga ganung sitwasyon po yung mga biglaan lang po. Pero hindi naman po lagi na kami ng ibang tao. Kasi, pagka kunwari naman po yun, yung ganong pagkakataon, kunwari, umaraw, tapos kumulimlim, pagkaya ko pa na hindi yung biglaan umulan, tatakbo na po ako doon kay Kuya Lito. Pero yung pagbiglaan pong umulan, gano'n, yun yung po yung sinasabi niya. So, yun, maraming salamat po sa inyo, sa mga kapitbahay ni Kuya Lito dyan sa palengke. Kapitbahay na. Tsaka maraming salamat din po sa nag-comment na dapat daw mayroon akong payong o kaya yung bang sabi? Payong at saka? Mesa. Yun po,
siguro pa pag-iipon na po kasi hindi pa po nung na-afford ko po yung yung lamesang maliit, medyo mahuna po kasi Kaya sabi natin, nasira din po agad yung yung nakalak niya sa pag. So sabi namin po mag-iipon na po kami ng yung mas okay na po yung bibiliin namin, kaya ipon po muna kami. Kaya maraming salamat pa rin po sa concern, sa suggestion. Thank you po. At yun, syempre salamat po sa mga lahat ng bumibili kay Kuya Lito. Alam ko po yung mga ibang bumibili nakasubscribe kasi nung nakaraan po uy, nanonood kami sa inyo sabi dito ka pala nagtitinda. Di ba may mga ganun. So, maraming salamat po. Alam ko po na nanonood yung ibang bumibili kay Kuya Lito. At syempre po, maraming salamat po sa mga rider na nagdadala ng mga paninda ng Kuya Lito. Opo, hindi na po ako pupunta sa palengke or Minsan po, minsan lang. Pero yung iba, may nagdi-deliver po dito sa atin. Para na po. So, yun. Teka lang, may makalimutan ako. Maraming salamat nga po pala. Kay tatay sa nagta-tricycle, yun. Kay tatay na nagta-tricycle. Hindi ko po kasi natatanong yung pangalan niyo, pasensya na po. Ang niya po sa, niya sa tricycle, number 21 po. Toda, basta may Toda po yun Dito po sa may Cheranova po siya, basta, number 21 po yung nasa likod ng tricycle niya. Number? Oo, number po. Body number. Opo. Yun, pag po kasi sa kanya ako nakakasakay, yun, bukod sa tinutulungan niya po ako magkarga ng mga paninda ko po at saka magbaba ng mga paninda ko po, bago po siya umalis, tinutulungan din niya rin po ako, yung kinukuha niya po yung, paglalatagan ko, yun po. At saka higit sa lahat po ay hindi niya po ako pinagbabayad sa tricycle. Pauwi po ako o papunta po ako sa palengke, hindi niya po ako pinagbabayad. Yun po. Tulong na daw po niya kay Kuya Lito. Tapos puso po din kami nagpapasalamat doon. Sana dumating yung araw, ako naman po yung makatulong din po sa inyo, tatay. Yun po, maraming salamat kahit po, sa maliit na paraan. Yes po. So yun, thank you po. Siyempre, thank you po sa mga nanonood. Yes. Sa ating vlogs. Opo. Kahit ano pong vlogs ng Ate Vera at Kuya Lito nyo, thank you po sa lahat ng suporta nyo. Yes po. Sana po suportahan nyo po lahat ng aming mga upload. Opo. Meron po kami sa short video ng YouTube. Opo. Meron din po kami sa FB page. Nandun po sa bandang dulo ang ating mga FB page. Meron din po tayong showcase sa Black App sa TikTok. Nandun din po sa dulo yung ating pangalan. So, sana po suportahan niyo po kami lagi at syempre maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusubaybay kay Ate Vera at kay Kuya Litong Buhay. At syempre po, salamat po sa pamilya namin dalawa. Opo. Sa pamilya ni Lito sa Quezon, thank you very much po sa inyo dyan sa pagsuporta. At saka po sa pamilya po ni Vera, maraming salamat po sa pagsuporta po sa aming mag-asawa. Ingat kayo palagi at mahal na mahal namin kayo. Yes po. Lahat kayo mahal na mahal namin at salamat din sa pagmamahal nyo sa aming mag-asawa. At saka po syempre, maraming salamat po talaga sa mga taong viewers natin na na-appreciate po yung aking ginagawa sa makatulong sa pamumuhay natin dalawa. At saka maraming salamat din po kung na-inspired. Inspired, yun. Kayo sa ginagawa ko at ayun naman po. Ayun din po yung isa din po sa kaya ako po nagustuhan din pong i-video yun sa pagtitinda ko. Para may mga tao din na papo sa PWD na hindi sila malugmok sa kahihiyan kasi ganito, ganyan. At mga bagkos, dapat maisip nila na may silbi sila sa mundo at may kaya silang gawin na hindi kaya ng gawin ng isang taong normal po.
Nung una po kasi, sa totoo lang, pinag-uusapan po namin kung lagi po namin i-vlog yung pagtitinda ng Kuya Lito. Kasi, naiisip din namin parehas. Yung iba kasi, yung hindi makaintindi na nag-vlog nga tayo, na lahat, na yung ibang ano natin may content. Yung iba po kasi, sasabihin na naman nila, nagpapaawa, nagtitinda para magpaawa, yung mga ganun ba. Pero, syempre, marami rin nagre-request kasi na nagpamahal sa atin na sana makita nila yung kalagayan mo doon na pagtitinda. So, yun, pinag-usapan po namin na, sige, pa-vlog po namin. Hindi na po namin talaga papansinin kung ano man yung mga pangit ninyong sasabihin sa amin. Ang gusto lang namin yung mga hiling at request ng mga nagmamahal sa amin maipakita at ano. Pero hindi naman siguro lahat. Although, meron pa rin po tayong syempre sinasabing privacy nga. Okay. Pero hanggang kaya ng Ate Vera at Kuya Lito, may share sa inyo tungkol sa buhay natin, ay syempre, nandito kami. Yun, thank you po talaga. At syempre, mag-iingat po kayo sa mga nasalanta po. Sana makabangon po kayo agad. At hinihiling po namin yung sama. At kasali po talaga yung sa panalangin namin. Yes po. I swear to God na sali po talaga yung sa panalangin namin. At kung meron nga lang tayo, talagang hindi tayo hanggang panalangin lang Pero talagang yun yung unang sandata natin kasi wala naman tayong maitulong na iba. Yun yung unang sandata natin, panalangin. Yun. Sa panalangin man lang ay may sama namin kayo or makatulong kami sa mga nakasalanta po sa lahat. At sa mga may sakit po, yun. Speaking of may sakit, sana gumaling ng aking pamangkin na anak ni Rafa. Nandyan sa Tarlac Hospital. Sana gumaling ka na ining. Yun, sana makalabas na kayo dyan sa hospital. At yan, wala man may tulong ngayon ang tita. Malay mo, banda-banda riyan ay makakapagbigay din ng panggatas ng tita. At yun, sana po pagpalain po tayo ng Diyos at gabayan niya po tayong lahat. Sana po makabangon lahat ng mga nasalanta talaga. At yun, pray lang po tayo. May awa po ang Ama. See you next vlog po! Yan maraming salamat po talaga sa inyong support at pagmamahal sa aming mag-asawa. At maraming salamat po sa inyong mga concern, sa mga suggestion nyo, at pagmamahal ninyong pinapakita sa amin. Yes po. Thank you very much po! See you next vlog! Bye! Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless us all po. Bye-bye! Kala ko